Alam mo ba na minsan, yung papuri na naririnig mo ay hindi lang basta salita ng appreciation, kundi isang paraan para manipulahin ka ng hindi mo namamalayan. Sa una parang sincere, pero habang tumatagal mapapansin mong may kapalit pala. Minsan sa sobrang galing ng approach nila, hindi mo na nare-recognize na kinokontrol ka na pala. Ang papuri kasi, may kakaibang epekto sa utak ng tao. Kapag may pumuri sa'yo, nagre-release ng dopamine sa isip mo, kaya pakiramdam mo valued ka at special. Pero sa dark psychology, ito mismo ang ginagamit para makuha ang tiwala mo. Kaya bago mo sabihing thank you ulit, minsan kailangan mo ring tanungin, bakit kaya niya ako pinupuri? Ang mga manipulative compliments ay parang matamis na lason. Sa una nakaka-flatter, pero kalaunan nakakabiting ka sa validation. Ito yung tipo ng papuri na may kasunod na pabor o utos, at dahil gusto mong mapanatili yung magandang imahe mo sa kanya, pumapayag ka. Dito nagsisimula ang subtle control, at yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag may pumupuri sa'yo, automatic nagiging magaan ang loob mo sa kanila. Parang bigla mong gusto silang paniwalaan o sundin kasi ramdam mong nakikita nila ang halaga mo. Pero ang hindi alam ng karamihan, yung simpleng papuri pala ay may kakayahang i-program ang isip ng tao para maging mas open sa impluensya. Sa psychology, tinatawag itong positive reinforcement. Bawat papuri ay parang reward na gusto ng utak ulit-ulitin. Kaya kapag isang tao ay marunong gumamit ng papuri sa tamang timing, nagkakaroon siya ng emotional leverage sa'yo. Hindi mo napapansin na unti-unti kang nagiging dependent sa validation niya. Halimbawa, may kaibigan kang laging nagsasabing, ang galing mo talaga, tuwing may kailangan siya. Sa una wala lang, pero kapag nasanay ka na sa papuri niya, mas madali ka nang mag-yes sa mga hiling niya. Dahil gusto mong manatili yung image na, magaling ka, sa mata niya, kaya kahit pagod ka na, sige pa rin. Ganito gumagana ang subtle control sa pamamagitan ng papuri. Hindi nila kailangang pilitin ka, kasi kusa mong ibinibigay ang pagsunod mo. Ang papuri ay nagiging invisible chain, nakatago sa likod ng mabubuting salita. Kaya sa dark psychology, ang compliments ay hindi lang simpleng kindness, isa itong strategic weapon. Hindi lahat ng papuri ay totoo, at hindi lahat ng taong magaling magpuri ay mabuti ang intensyon. Sa dark psychology, may tatlong uri ng papuri na ginagamit para manipulahin ang emosyon mo. Minsan subtle lang, pero kapag hindi mo napansin agad, unti-unti nitong kinokontrol kung paano ka mag-isip at magdesisyon. The flattery trap. Ito yung sobrang papuri na halos paulit-ulit. Parang gusto nilang iparamdam sa'yo na ikaw lang ang pinakamagaling. Pero sa totoo lang, ginagawa nila ito para mapababa ang guard mo. Halimbawa, may magsasabi ng, ikaw lang talaga ang maaasahan ko. At bago mo namalayan, napapayag ka na sa gusto nila nang hindi mo iniisip kung okay ba sa'yo. The comparative compliment. Ito naman yung papuring may kasamang paghahambing sa iba. Gagamitin nila ito para magkaroon ng kompetisyon o guilt sa isip mo. Halimbawa, buti ka pa responsable, hindi tulad ni Mark na tamad. Akala mo simpleng compliment, pero ang totoo ginagawang weapon ng pagkukumpara para ma-pressure kang maging mas pleasing sa kanila. The backhanded compliment. Ito yung papuring may kasamang tusok, parang sweet pero may konting insulto. Halimbawa, wow, gumaganda ka na. Siguro natutulog ka na sa oras ngayon. Ang goal dito ay hindi para pasayahin ka, kundi para subtly iparamdam sa'yo na mas mataas pa rin sila. Parang may halong kontrol sa emosyon mo habang pinapakita nilang mabait sila. Sa unang tingin parang harmless lang yung mga ganitong salita. Pero ito ang mga paboritong teknik ng mga taong gustong makuha ang tiwala mo para gamitin ito laban sa'yo. Kaya mahalagang marunong kang magbasa hindi lang ng sinasabi nila, kundi ng motibo sa likod ng bawat papuri. How compliments build control over you. Kapag nasanay ka sa papuri ng isang tao, unti-unti kang nagiging dependent sa validation niya. Napapaisip ka na kailangan mo lagi ng approval niya para maramdaman mong tama ang ginagawa mo. At dito nagsisimula ang kontrol, hindi sa utos o galit, kundi sa takot mong mawala ang magandang tingin nila sa'yo. Ang utak kasi ay may natural reward system. Tuwing napupuri ka, naglalabas ito ng dopamine na nagpapasaya sa'yo. Pero kapag nasanay ka sa pakiramdam na yon, hahanapin mo ulit. Kaya kapag may taong marunong magbigay ng papuri sa tamang timing, nagiging sila ang source ng satisfaction mo at doon ka nagiging madaling impluwensyahan. Sa mga relasyon o trabaho, madalas itong nangyayari nang hindi mo napapansin. Halimbawa, isang partner na laging nagsasabing, ang bait mo talaga, tuwing sumusunod ka, pero tahimik kapag nagtatanggol ka sa sarili mo. Dahil gusto mong marinig ulit yung papuri, pinipili mong manahimik kahit mali na. Diyan mo makikita ang power ng conditioning. Ito ang dahilan kung bakit delikado kapag ang papuri ay naging gasolina ng self-worth mo. Kapag ang tingin mo sa sarili ay nakabase na sa approval ng iba, madali ka nang manipulahin. Kasi sa sandaling bawiin nila yung validation, mararamdaman mong kailangan mong bumawi, at doon nila mas lalong nakukuha ang kontrol sa'yo.
How to spot and resist manipulative compliments. Ang unang hakbang para hindi ka maloko sa papuri ay ang pag-observe ng pattern. Kapag napansin mong bawat papuri ay may kasunod na pabor o request, magduda ka na. Ang genuine compliment ay binibigay ng walang hinihinging kapalit, habang ang manipulative compliment ay laging may kasunod na agenda. Pangalawa, pakinggan mo kung ano ang nararamdaman mo pagkatapos mong mapuri. Kung may halong pressure o guilt, malamang ginagamit lang iyon para kontrolin ka. Ang totoo kasing papuri ay nagbibigay ng peace, hindi anxiety. Kaya kapag parang may hinihintay kang gantihan o patunayan, red flag na yon. Pangatlo, matutong magpasalamat pero manatiling detached. Sabihin mo lang, thank you, pero huwag mong gawing basehan ng halaga mo ang sinasabi nila. Sa ganitong paraan, ikaw pa rin ang may kontrol sa emosyon mo. Hindi mo kailangang maniwala sa bawat papuri para maramdaman mong sapat ka. At panghuli, subukan mong hindi sundin agad ang gusto nila pagkatapos kang purihin. Tingnan mo kung magbabago ang ugali nila kapag hindi mo ginawa ang inaasahan nila. Ang totoo kasi, ang genuine people ay patuloy pa ring maganda ang trato sa'yo kahit hindi mo sila napagbigyan. Pero ang manipulator, agad magbabago ang tono. Ang papuri ay isa sa pinakamabisang paraan para kontrolin ang tao kasi lahat tayo gusto nating maramdaman na may halaga tayo. Pero kapag naging bulag tayo sa motibo sa likod ng papuri, doon nagiging madali tayong manipulahin. Minsan ang pinakamapanganib na mga salita ay yung pinakamasarap pakinggan. Ang tunay na lakas ay hindi sa dami ng papuring natatanggap mo, kundi sa kakayahan mong hindi kailanganin ito para maramdaman mong sapat ka. Kapag alam mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba, mas mahirap ka nang kontrolin kasi wala na silang hawak na emosyon laban sa'yo. Tandaan, hindi masamang tumanggap ng papuri, pero matutong basahin ang intensyon. Ang awareness mo ang pinakamalakas mong sandata laban sa manipulation. Kaya sa susunod na may magpuri sa'yo, ngumiti ka lang, pero sa loob mo isipin mo, alam kong may dahilan kung bakit mo yan sinabi. Sa dulo, ang goal ay hindi maging paranoid sa papuri, kundi maging mapanuri. Kasi kapag alam mo kung paano gumagana ang psychology sa likod nito, hindi ka na madaling mahulog sa laro ng kontrol. At yan ang tunay na kapangyarihan ng awareness.